to multiply. At ang text na i-expound ko sa inyo is found in the book of Acts chapter 1, verses 1 to 11. Kaya yan po ay babasahin po ng bawat isa po sa atin ang Acts chapter 1, verses 1 to 11. Pwedeng ipakita natin sa kanila. Yan. Sige, basahin po natin ng malakas ang tinig. Sabi muna sa katabi mo, kapatid, galit-galit muna tayo. Basahin muna natin yung nasa harapan. Ready? 3, 2, 1. In the first book of Theophilus, until the day when he was taken up, after he had given commands to the Holy Spirit, to the apostles whom he had chosen, he presented himself alive to them after his suffering. Verse 5. They asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has on authority. Verse 8. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Verse 9 to 11. Will come in the same way as you saw him go into heaven. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mula sa binasa natin, ay tuturuan tayo nitong sinulat ni Luke from that book of Acts chapter 1, verses 1 to 11, about we as being called to multiply. Tayo na tinawag ng Diyos na magparami. Ang aklat po ng mga gawa na binasa natin ay hindi lamang po kwento patungkol sa mga unang mananampalataya ni Kristo. Kundi itong ating binasa, chapter 1 pa lamang po yan, hanggang chapter 28 yan. Kung babasahin niyo po ang kabuuan ng Book of Acts, ay kwento kung papaano ang ilang pong mga alagad ng Panginoon ay kinasangkapan ng Diyos na maabot ang buong mundo. Kung pagpapatuloy niyo po ang pagbabasa ng aklat ng mga gawa, pagtapos ng gawain natin, ay makikita niyo po diyan na may 120 na believers na nagtipon sa ikalawang palapag ng bahay na tinutuluyan po ng mga mananampalatayang ito. At matapos pong umakyat sa langit si Jesus, makita po natin na lumago ang bilang ng mga mananampalataya. Napunta sa libo-libo hanggang sa lumaganap sa iba't ibang lupain ang Kristyanismo. Anong dahilan? Dahil hindi lamang po sila mga tagasunod ni Kristo, kundi sila rin po ay mga naging tagapagparami ng mga alagad ng Panginoon. In other words, sila po ay naging mga disciple makers, kaya dumami ang bilang ng mga mananampalataya. Ngayon po, ang team natin is We Multiply. Ang topic naman na i-share ko sa inyo sa hapong ito ay Called to Multiply, na kung saan po ay tinuturuan po tayo na merong 5 points na gusto kong i-share sa inyo why we are called to multiply. Bakit tinawag tayo ng Diyos na tayo po ay magparami? Una, ay mababasa natin sa Acts chapter 1, verses 1 and 2. Pakita po natin
Ang sabi po dyan, in the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Verse 2, until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. Mapupunan niyo po yung salita dito ni Luke na sinasabi, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Ibig sabihin po dito, meron pong mga sinimulan si Jesus na hindi po niya natapos when He was here on planet Earth. May mission siya na hindi niya po natapos hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So una, why we are called to multiply? One, we are called to multiply by continuing the mission of Christ. Tinawag po tayong magparami sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Book of Acts chapter 1 and 2 na sinulat ni Luke kay Theophilus. By the way, sino ba si Theophilus? Yan po ay hindi isang fiction na tao, kundi literal person, sapagkat kung babalikan nyo yung unang aklat na sinulat ni Luke, ang Book of Luke, in-address din niya yun kay Theophilus. At ang sabi niya, the most excellent Theophilus. So, ibig sabihin, si Theophilus ay a real person. At siya ay isang new convert kay Jesus Christ. Ang pangalang Theophilus ay may dalawang kahulugan sa wikang Greek. Una, yung Theo, T-H-O, Theo. Tapos ikalawa ay Philos. Yun po yung Philos na sinasabi, o Phileo. Ang kahulugan po ng Phileo ay beloved friend. Yung Theo ay God. So, ang kahulugan ng pangalang Theophilus ay beloved friend of God. Okay? Yan po. Doon po naka-address yun pong sulat sa Book of Luke at itong sinulat ni Luke sa Book of Acts. At ang sabi nga po ni Luke, ang sabi po niya, ang lahat ng sinimulang gawin at itinuro ni Jesus hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So meron pong sinimulang gawin si Jesus na hindi po niya natapos until when He was taken up to heaven. Pansinin po ninyo yung salita dyan sa English, kapatid, na binabanggit na began to do. Jesus began to do. Ibig sabihin, meron sinimulan si Jesus na gawin nung siya'y nasa anyong tao. At hindi ito natapos. Yan pong ibig sabihin nun eh. Hanggang sa siya'y umakyat sa langit. At ano po yung bagay na sinimulan ni Jesus na hindi niya natapos? Ano yung mission niya na yon? Ang mission niya na yon ay hanapin at iligtas ang nawala. Sapagkat mababasa ninyo sa Luke 19 verse 10, sa ibang book ng Bible, sa Book of Luke, si Lucas din po ang sumulat, for the Son of Man came to seek and to save that was lost. Yun po, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Yun po yung mission ni Jesus na hindi niya natapos dito sa lupa. At ipinasa ni Jesus Christ yung mission yun sa unang yung mga mananampalataya na magpatuloy ng pagpapanalo ng mga kaluluwa para kay Kristo. Kaya sa Book of John naman, chapter 15, verse 16, ay sinabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So, ipinasa ni Jesus yun pong mission yun sa kanyang mga unang alagad. Ang sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin.
Ako ang pumili sa inyo na kayo'y magsipagbunga. Anong ibubunga nila? Yun po ay bunga ng mga napagwawagayan nilang mga kaluluwa kay Kristo. Ang sinimulang gawain ni Jesus ay ipinagpatuloy yan ng kanyang mga alagad noon at ng mga iba pa niyang mga mananampalataya. Kaya makikita ho ninyo, araw-araw silang umaabot sa mga tao, araw-araw silang nag-share ng gospel, araw-araw po silang nagpapanalo ng mga tao. Yan naman ay mababasa nyo pag binasa ninyo ang Acts chapter 2 verse 47. Ang sabi, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Idinadagdag ng Diyos araw-araw sa kanila ang mga naliligtas. Bakit nagdadagdag si Lord? Hindi naman si Lord basta na lang na walang ginagawa mga Kristiyano, dagdagan na siya ng dagdag ng tao. Hindi po. Humahayo yung bawat mananampalataya. Dahil ipinasa sa kanila ang misyon na abutin ang mga nawawalang kaluluwa. At ngayon, dapat ngayong panahong ito, sa atin na tayo nabubuhay, ay ipinagpapatuloy ng iglesia hanggang ngayon yung misyong yun. Binanggit ko, dapat ipagpatuloy ng iglesia. Anong iglesia ang tinutukoy ko? Ang iglesia po, mga minamahal, ay hindi po ito isang building o isang bahay-sambahan. Kundi ito po ay tumutukoy sa mga kalipunan o grupo o kapulungan ng mga mananampalataya ni Kristo na naniniwala si Jesus ay Diyos, na tinubos ng dugo ni Jesus at binago sila ng Holy Spirit ang mga buhay. Ang isang grupo ng mga mananampalataya na katulad ng grupo po natin ay hindi tayo tinawag upang dumami lamang ang mga dumadalo. Hindi po tayo after sa mga pagdami ng mga dumadalo. Kundi tinawag tayo upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus sa mundo para iligtas at hanapin ang mga nawawala. Bakit ko sinabi na hindi tayo after sa pagpapadami ng mga taong umaattend sa church? Kasi pwede pong may mga dumadalo sa ating church ngayon na hindi pa niya natatagpuan ang Panginoon sa kanyang buhay. At hindi pa po siya natatagpuan ni Kristo at hindi pa po siya ligtas. Hindi nangahulugang umattend ka dito sa isang born-again church, ikaw ay ligtas na. Dahil po pwede po na laman ka ng ganitong church, pero wala ka pang nararanasang born-again experience as evidence na ikaw ay natagpuan at naligtas ng Panginoong Hesukristo. Bakit ko sinabi na hindi nangangahulugan na umaatin ka sa ganitong born-again churches, ikaw ay saved? Sigurado ka na pag namatay ka ay pupunta ka sa langit. Dahil nga, wala pong evidence na nabago ang buhay mo. Pag sinabing walang born-again experience kang naranasan, ang born-again ay hindi po isang simbahan, hindi isang denominasyon, hindi isang sekta. Ang born-again ay isang mahimalang karanasan na ang tao pag sumampalataya, nanalig kay Jesus, tinanggap si Jesus bilang Panginoon, at tagapagligtas ng kanyang buhay, makakaranas siya ng pagbabago sa buhay niya. Iniiwan niya ang mga bisyo at mga kasalanan sa buhay niya. Kaya hindi porke dumalo ka, ay wala ka ng bisyo. Kaya hindi kayo dapat magtaka kung bakit minsan may nakita kayo nakatayo sa kanto, parang pamilyar ang mukha, parang sa ko ba nakita yun? Nakita mo pala dito sa church, naninigarilyo pa. Ganon. No? Kaya hindi porke po umaatin sa church yan, born again yan, ligtas yan. Ang tunay po na talagang gusto ng Diyos, umaatin ka, ligtas ka. Kaya tayo hindi nagpaparami ng bilang ng attendance. Nasubukan na po natin yan. Bago mag-pandemic, 350 po ang tao ito sa simbahan natin. Morning service, puno yan hanggang pinaka-overflow. Second service natin, hanggang overflow.
Dahil hindi po magkasya, nag-open tayo ng Saturday night pa po para lamang doon. Wala pa pong pandemic. Nung pandemic na, di walang service. After mga 2 years, nag-open na. Wala na po. 100 na lang ang bumalik. Nasaan yung iba? Kita nyo, hindi ligtas yun. Mga nagbalikan na sa kanilang mga buhay. Parang, yehey, pwede na ulit bumalik sa aming mga nakagisnang pamumuhay sa kasalanan. So, in other words, kung magkamatayan pala ng panahong yun, 350 ang attendance ng church before the pandemic, 100 lang palang pupunta sa langit, yung 250 pala sa impyerno. Kaya hindi po tayo after sa pagpaparami. After tayo po sa mga nangaliligtas. Amen po ba? So, we multiply, nagpaparami po tayo, tinawag tayo ng Diyos para magparami because Jesus' mission continues through us. Yung mission ni Jesus ay nagpapatuloy sa atin. At ang mission ni Jesus, mga minamahal, ay hindi po dapat natitigil o nahihinto. Dahil tayo na mga believers niya, ang panahon ngayon ang nagpapatuloy nito sa ating kapanahunan. Amen? Pero hindi po dyan humihinto ang ating panawagan na tayo po ay mag-multiply. Hindi dyan po na nagtatapos na mag-multiply lamang tayo ng mga bagong mananampalataya na naaakay natin kay Kristo. Dahil ang ikalawa pong tinuturo ay nasa verse 3 hanggang verse 7 ng Acts chapter 1. Basahin po natin. Acts chapter 1 verse 3. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So, si Jesus, nang siya'y mabuhay na muli mula sa mga patay, sabi diyan sa Bible, hindi siya agad dumiretso sa heaven at tapos na ang istorya ng pagkabuhay na muli. Kundi, nag-stay pa siya sa lupa for 40 days. Nandito pa siya for 40 days. Na-misinterpret yan ng mga Katoliko. Kaya sila, pagkatapos mamatay ng isang tao, nagpo 40 days sila. Naalala niyo yung ganoong tradisyon? Nagpo 40 days, di ba? Hinango nila dyan. Si Jesus, nabuhay na muli ito, kaya siya nagdito ng 40 days. At hindi naman ito nagbumulto. Nung magpakita siya sa mga alagad, di ba natakot yung mga alagad? Sabi niya, uy, hindi ako multo. Ang multo, walang buto at walang dugo. Ako meron. Kaya nga, sabi niya kay Tomas, hipuin mo nga yung kamay ko. May butas yan. Sige, suot mo. Tapos yung tagiliran ko. So, ibang interpretasyon ng Katoliko rito. Out of context po sila. Kaya kung namamatayan kayo, tagpo 40 days pa kayo, wala po sa Bible yan. Hindi po totoo yan. Na ang kaluluwa, pag namatay, 40 days pang paikot-ikot dito. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na 40 days na parang siya-celebrate. Kasi hindi pa daw pupunta sa langit, yung namatayan, na mahal sa buhay, 40 araw pa raw na nandito. Si Jesus Christ, kasi 40 araw at gabi na nandito sa mundo, hindi po siya nagbumulto. Ang ginawa po niya, sabi ng verse 3, tinuruan niya ang kanyang mga alagad about the kingdom of God. Nagbumulto ba yun? Nagtuturo. So, ibig sabihin, hindi siya, nung nagpakita na parang isang multo at pagkatapos biglang, tuturuan ko kayo. Hindi ganoon ng kingdom of God. Alright? So, talagang siya ay nasa isang glorified body when He appeared on His 12 disciples. At ang sabi rito sa Bible, verse 4, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you heard from me. At continue natin ang pagbasa, verse 5, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So ano yung ikalawang tinuturo? Una,
We are called to multiply because we are to continue the mission of Jesus. What is the mission of Jesus? To seek and to save that was lost. Ngunit pagdating sa ikalawa, medyo nagkaroon ng karagdagan. We are called to multiply. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan, kapatid, by making disciples, not just making converts. Hindi lamang po tayo nagliligtas ng mga tao, kundi gumagawa tayo ng mga alagad. Paano napasok ang paggawa ng mga alagad dito po sa ating binasa na ito sa Acts chapter 1 verses 3 hanggang 7? Kasi yung word na kaharian ng Diyos na tinuro ni Jesus, the kingdom of God, diyan po papasok yung paggawa ng mga alagad. Ang kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos na itinuturo ni Jesus sa mga alagad niya? For 40 days. 40 days seminar yung ginawa ni Jesus. Daily po yun. Daily instruction and teaching. Rigid training ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad before He ascended to heaven for 40 days. Ang kingdom of God na binabanggit dito ni Jesus Christ ay hindi po tumutukoy sa partikular na lugar, katulad po ng langit. Hindi lamang din ito tumutukoy sa ganap na paghahari ni Kristo dito sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Pero totoo po yun. Si Christ ay maghahari sa mundong ito sa 1,000 taon sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit hindi po yun ang kanya pong gustong bigyang pansin dito. Hindi po yung literal na paghahari ni Kristo o ng Diyos yung kanyang binabanggit. Dahil pagdating ng verse 6 at saka verse 7, di ba, yan o, verse 6, anong sabi? Basahin natin. So when they had come together, they asked Him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? So, akala nila ngayon, ang pinag-aaralan nilang paghahari ng Diyos, yung pagbabalik na ni Kristo na magsiset up ng si Christ ng kanyang kaharian sa lugar ng Palestine, ng Israel. Kaya sabi, kailan niyo po itatatag ang kaharian sa Israel? Ang sabi ni Jesus, verse 7, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by His own authority. So maliwanag po dito na hindi tinutukoy ni Jesus ang literal na paghahari po niya sa mundo, kundi ang kanyang tinuturo rito ay ang pagkilala sa kanya bilang hari, bilang Mesaya na pinahiran na dapat kilalanin ng lahat ng tao upang mapagharian niya ang buhay ng lahat ng tao. Kaya kung sumasampalataya ang mga tao kay Jesus bilang Mesaya, gagawin niyang kaharian ng Diyos ang buhay nito. At ayon kay Jesus, ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay ang pagdating ng Holy Spirit. Yun po, kung i-analysin niyo po yan, ang pagdating ng paghahari ng Diyos ay ang pagdating ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. So, hindi tinutukoy ni Jesus na tinuro niya ang kaharian patungkol sa paghahari niya sa mundo, kundi paghahari niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan po, kapatid. At yan po, diyan po mapasok ang paggawa natin ng alagad. Kaya nakita natin na iniutos ni Jesus matapos niyang banggitin ang patungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Anong sinunod niya? Hintayin niyo ang pangako ng Ama. Ano yun? Ang baptism with the Holy Spirit. Dahil ito po ang maghahanda sa mga leaders niya na magpaparami ng ibang alagad sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa padating na kaharian ng Diyos, which is the Holy Spirit sa buhay nila. So, ang pagpaparami po na tinutukoy po natin ngayon ay hindi pagpaparami ng attendance sa ating church services. Hindi rin po pagdami ng mga members, kundi ito ay pagdami ng mga matured disciples
nagagawa rin ng mga alagad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na maghahari sa bawat mananampalataya ni Kristo na tatanggap ng Holy Spirit. At iniutos ni Jesus ang pagpaparami sa mga alagad sa Mateo 28, talatang 19, di po ba? Humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So yun po ang yung kalawang puntos. Tayo po ay tinawag magparami, hindi lamang po ng mga bagong mananampalataya, tinawag din tayo para magparami ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, sa Acts chapter 2 lang, verse 41, di ba? 3,000 ang tumanggap kay Jesus. Talagang totoong tumanggap yun. Hindi tanggap-tanggapan lang. Talagang 3,000 souls, di ba, were touched by the preaching of Peter. At sila nag-undergo ng water baptism and they continued in the apostles' teaching. Di ba? Fellowship and prayer. Tapos, pagdating ng Acts chapter 4, verse 4, mababasa niyo po doon kapatid, may 5,000 souls were added to their numbers. Dumadagdag ng dumadagdag eh. Kaya nga ang mensahe ng Book of Acts is multiplication eh. May 5,000 na dumagdag sa kanila. Tapos, pagdating sa Acts chapter 5, ang sabi, nag-increase palalo ang bilang ng mga lalaki at babae na kumikilala kay Jesus Christ. So, nag-i-increase yung bilang ng mga tunay na naliligtas. Ngunit pagdating ng Acts chapter 6, verse 7, nabago na ang istorya. Doon naman ay sinasabi, dumami na ang bilang ng mga alagad ng ating Panginoong Yesus. So hindi lamang po pala pagpaparami yan ng mga mananampalataya na naliligtas, kundi pagpaparami ng mga alagad na tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ang ikatlo, kapatid, na makikita natin sa Acts chapter 1, verse 8. At ito po ang sabi rito ni Jesus. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Wow! Napakaganda ng ating binasang ito. Acts 1:8. Nagpagawa ako niyan eh. Ng t-shirt na Acts 1:8. Kung maalala po ninyo, nakalagay, but you shall receive power, tapos may fire doon sa ibabaw ng Acts 1 verse 8. Dito, bibigyan natin ng pansin yung salita na power. Say, power. Ang salitang power ay mula sa Greek word na dunamis. Yun po ang pinanggalingan ng salitang power. At dito rin nagsimula ang salitang English na dynamic or dynamite. Ang salitang dynamic or dynamite ay hindi talaga wikang English. Yan ay wikang Greek. Ang kahulugan po nito, yung power na yan, ang kahulugan ay supernatural enabling power of God. Ito po ay makapangyarihang bagay na magagawa ng Diyos. O isang lakas o kapangyarihang ibinibigay ng Diyos. Ang layunin ng kapangyarihang ito ay upang maging epektibong saksi ni Kristo ang kanyang mga mananampalataya. So sa makatuwid, sa Acts chapter 1 verse 8, hindi tinawag tayo mga mananampalataya bilang mga walang kwentang believer. Bilang common, ordinary believer. No. God has not designed you to be an ordinary believer. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na parang ordinaryo lamang na mananampalataya. Hindi ka dinisenyo ng Diyos bilang parang, yun lang. Set aside ka lang. Wala kang kwenta. Wala kang kakayahan na isang tao. Hindi po yun ang pagkakadesign sa atin. Sapagkat malinaw po na ating nabasa dito sa Acts chapter 1 verse 8, bibigyan niya ang kanyang mga mananampalataya ng power. Yung power na yon, sabi, supernatural. Yung tanggalin mo ang supernatural,
ang tagalin mo yung super sa supernatural, ano matitira? Natural. Pag natural yan, common. Amen? Common yan. Pero pag dinuktong mo yung super, it is above the human ability. Higit pa sa kakayanan ng tao. Kasi ang natural ability. Halimbawa, sino sa atin dito kayang bumuhat ng isang, tawag ito, na bigas, yung isang sakong bigas, nagagawa ng tao yun. Pero yung 10 sako, bubuhatin lang ng isang tao, para sa atin, it's impossible. Nakuha nyo? Kailangan niya ng supernatural ability to do it. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, hindi magagawa ng tao. Pero pag binigyan siya ng Diyos ng dunamis, power ng Holy Spirit, yung napaka-imposibleng gawin mo, ay kaya mong gawin. Dahil sa Diyos. Yun ang purpose po nun. At yan, pinangako yan ng Panginoon. Ano yun? Yung Holy Spirit. Hindi yan para sa mga 12 disciples lang. Hindi yan para doon lamang sa mga noong unang panahon na mananampalataya. Sinabi ni Pedro, yung pagbibigay niya ng Holy Spirit, pagbibigay niya ng dunamis power, ang sabi ni Peter, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off. Maging nasa malayong lupain, and to all that God will call. At lahat ng tatawagin ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi limitado lamang yan sa mga Hudyo, hindi limitado sa mga 12 alagad ng Panginoong Yesukristo, hindi yan limitado sa mga unang mananampalataya. Hanggang sa panahon natin ito, ang Holy Spirit ay pwedeng ibigay sa bawat isang sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo. Pwede kang magtaglay ng dunamis na yan sa iyong buhay. Amen po ba? Pwede kang maging isang supernatural na isang mananampalataya ni Kristo. Bakit? Una, magbibigay sa ito ng tapang. Tingnan ninyo kapatid, sa natural ni Peter, dumaan si Peter sa trial sa kanyang buhay. Mayroon siyang kaba, may takot siya. Nang tanungin siya ng mga alipid noong high priest, isa ka sa mga kasamahan niya, hindi ko kilala si Jesus Christ. Yung hinuli si Jesus, di ba? Susunod-sunod siya. And then, mamaya, 3 beses niyang kinaila si Jesus kasi dinideny niya si Jesus. He feared for his life, baka siya rin ay aristuhin. May takot siya, wala siyang tapang harapin yung persecution, yung kamatayan man, yung pagdurusa. Natural sa tao po yun, na matakot. Pero yung mawalan ka ng takot sa kamatayan, mawalan ka ng takot sa pagharap sa anuman pong kahirapan, that is not natural. That is supernatural. Kaya si Pedro ay ang sabi nung huling-huli niyang ikaila si Jesus, hindi ko kilala ang taong yan. Biglang tukurukuk. Kasi ang sabi ni Jesus sa kanya, pagkatapos ng 3 beses mo kong ikaila, titilaok ang manok. Tapos biglang nagkatinginan sila. Ang Panginoon Jesus kinakausap ng high priest eh. Pag tilaok ng manok, nagkatinginan sila ni Jesus, biglang umiyak si Pedro ng kapait-pait na pag-iyak. Para nakakain ng bulok na, ano ba yun? Ampalaya. Sobrang pait na iyak niya. Bakit po kamo? Kasi iniisip niya, Panginoon, naikaila kita. Gusto kong mag-serve sa iyo, pero naikakaila kita. That's the natural of a person. Natural yun. Pero noong dumating yung time na si Pedro ay pinatawag ng mga chief priests at saka ng mga Sadducees and the teachers of the law at lahat ng pinuno ng bayan. Nangangaral daw kayo sa pangalan ni Jesus Christ. Pinagbabawalan namin kayo. Itong Pedro na dati ay takot, kulang sa tapang,
Sabi niya, hindi pwedeng hindi namin sabihin ang mga bagay na aming narinig at mga bagay na aming nakita. Walang makahadlang sa kanya. Why? Sapagkat nang pumasok ang Holy Spirit sa kanyang buhay, he became a supernatural man. Natanggal ang fear, natanggal ang hiya, pumasok sa kanya yung tapang na galing sa Diyos. Amen? Kaya nga nung bumaba ang Holy Spirit, maraming tao na nandun, tumayo si Pedro. Sabi ni Pedro, hindi mga lasing ang mga yan, kundi sila ay napuspos ng Holy Spirit na ipinangako sa Book of Joel, chapter 2, 28 to 29. So, ikalawa, pag ang Holy Spirit, kapatid, ay pumasok sa atin, gagamitin tayo ng Diyos para mag-multiply ng maraming alagad ng Panginoon. Bakit? Magiging mabisa ang patotoo po natin. Ang Holy Spirit ang kikilos sa mga nakikinig sa ating pong pag-share. Hindi po tayo ang nagkukunbik sa puso ng tao. Hindi po tayo, kapatid, ang nangungusap sa puso ng tao. Kung meron man po tayong sinisharean at yung taong yun ay naiiyak, hindi tayo yun. Gawain yun ng Holy Spirit. Walang kakayahan ang tao para mahikayat natin ang sinuman maniwala sa ating pagpapaliwanag. Hindi natin kayang gawing puppet ang tao. Malibang i-hypnotize mo yan, di ba? May hypnotism. Sige, tumingin ka, tapos may pinagagano na ganun. Maya-maya, nawala na ng bala yung tao. Tumayo ka ngayon. Tama tayo, nawala sa sarili. Hindi ganun. Hindi tayo ganun. Kaya tayo, nasa normal na kaisipan yung tao, kinakausap natin sila, sinasabi natin sa kanila ang ginawa ni Jesucristo sa buhay natin, binago tayo, pinagaling tayo, inayos ni Kristo ang ating mga buhay. Yung isip nila, gumagana yan. Totoo kaya yun? Di pa rin ako sa nakagisnan kong relihiyon. Ganyan, nag-a-argue yung isip niyan. Merong resistance yan, mental resistance, doon sa sinishare natin. Pero pag na-capture mo yung mind niya, yes, naniniwala ko sa sinasabi niya, yun ang kailangan ko si Jesus Christ. Hindi mo na ano yun, sakop yun. Hindi yun ang part mo. Ang part mo, i-share mo lang si Jesus. Part ng Holy Spirit, mangusap at i-capture yung mind ng tao. Kaya pag sinabi mong sa linggo, sama ka, walang maitututol. Sasabihin niya sana, hindi. Oo. Hindi ka na pa, oo. Bakit? Bakit sumunod sa iyong sinasabi? Because of the power of the Holy Spirit. Siya yung kumikilos. Kaya walang taong magaling. Ako pinakamahusay. Tignan nyo, dami ko na akay. Mga invited ko lahat yan. Anong ikaw pinakamahusay? You cannot invite them to attend in the church, nor to accept Jesus as the Lord and personal Savior kung hindi kumilos ang Holy Spirit. Ang role lang natin ay sumaksi. Ang role natin ay magpatotoo. Ang role ng Holy Spirit, kumilos sa puso ng tao. Amen po ba? Naintindihan niyo po? Yan yung sinasabi ko, kaya hindi tayo makakapag-akay ng mga tao kay Kristo, dali natin sila sa church, hindi tayo makakagawa ng mga alagad ng ating Panginoon kung wala ang Holy Spirit sa buhay mo. Kung hindi mo pa nararanasan ang baptism with the Holy Spirit. Yung salitang baptism ay ginagamit sa water baptism. Water, dilulubog ka sa tubig. Ito namang baptism in the Holy Spirit, ilulubog ka, hindi sa tubig. Ilulubog ang hindi ang katawan mo, ang spirit and soul mo ay ilulubog sa presensya ng Holy Spirit. Ibababad yan sa presensya ng Holy Spirit. Ang tawag doon, kapatid, ay nag-o-overflow. Yung overflow, umaapaw ang Holy Spirit sa iyong buhay. Pag naranasan mo yan sa buhay mo, magiging extraordinary ang buhay mo, pagiging Kristiyano. Ordinary ka, pero may Holy Spirit ka, nagkakaroon ng extraordinary. Natural ang buhay mo, nagiging supernatural ang buhay mo. Amen? Yan.
At yun nga, nagbibigay ito ng pagpapatunay na yung pinapatotoo mo ay totoo. Isa sa role ng Holy Spirit yan. Yan ang role ng Holy Spirit. Ang role lang natin, magpatotoo. Ano naman ang gagawin ng role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit, nagbabago siya ng buhay. Magulat ka, may kasyeran ka lang. Malapang isang oras, lalapit agad sa iyo. Alam mo, biglang nagbago isip ko. Sana may gagawin akong bagay na masama. Biglang nakonbikta ako. Nung makausap lang kita. Bakit? Kasi Holy Spirit yung nagsalita dun eh. Role ng Holy Spirit yun, hindi tayo. Amen? Siya ang nagbabago ng buhay. Siya ang gumagawa ng himala, maging ng pagpapagaling sa buhay ng isang tao. Walang taong nagpapagaling. Kung meron kayong kilala, hindi nagpapagaling yun. Baka mamaya si Satanas ang gumagamit doon sa mga albularyo, no? Na mga sinasabi natin na sila'y nagpapagaling. Hindi sila nagpapagaling, malamang si Satanas. Tayo rin, hindi tayo nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Siya ang kumikilos kasi pinapatotoo niya yung mga bagay na sinasabi natin. At maging ng pag-ibig, hindi natin kayang umibig sa tao. Sa totoo lang. Wala tayong kakayahang magmahal. Pwedeng magmahal, pero ibang uri ng love na binabanggit sa wikang Griego. Pwedeng phileo, kaibigan lang. Pwedeng estergo, family love. Feelings mo sa tatay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa nanay mo. Pero yung pagmamahal na sacrificial, pagmamahal na unconditional, wala ang tao niyan. Ang Diyos ang meron lang niyan. Ngayon, ang sabi, dinisign tayo ng Diyos para mag-share ng gospel. Itong layunin kung bakit binibigay ang Holy Spirit para mag-share ng gospel ni Jesus Christ. Amen po ba? Nandiyan ba kayo? Para magbahagi, magpatotoo, kahit wala kang alam sa Bible. Hindi mo kinakailangan, knowledgeable ka sa Bible, ang dami mong mga memory verses, alam mo ang John 3:16, alam mo ang Luke 19 verse 10, alam mo ang John 6 verse 47, alam mo Acts chapter 4 verse 12, mga salvation verses. Hindi kinakailangan kabisa mo ang Bible. Magpatotoo ka lang sa ginawa ni Jesus sa buhay mo, sa pagbabagong naranasan mo, sa kagalingang tinanggap mo. Amen? Kapatid, yun ang ating role. Ngunit hindi natin basta magagawa mag-share sa iba kung wala kang pag-ibig sa puso mo, sa kapwa mo. You cannot be forced to share Jesus Christ with someone. Kahit sa mahal mo sa buhay. Kahit with your friends, with your schoolmates, with your office mates, with your neighbors. Hindi mo kayang mag-share niyan. Hindi ka magtsatsagang kumausap sa kanila without love. Amen po ba? Kung wala kang pag-ibig, at dito makita natin sa 2 Timothy 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng espiritu ng pag-ibig. Ang Holy Spirit, ang espiritu ng pag-ibig. Pag pumasok sa iyo yan, mangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Nariyan yan. Yung pagmamahal para sa tao. Kaya kahit yung taong pagka nakikita mo, kumukulo ang dugo mo, kaya pag kung ano man ipatong na itlog sa iyo, naluluto, kumukulo ang dugo sa iyo. Mainit ang ulo mo. Pero once the Holy Spirit invades your life. I repeat, once the Holy Spirit invades your heart will be filled with God's love. At yung tao na yun, kung sa pag nakikita mo, parang kumukulo ang dugo mo, kung kahit bawat mapalapit sa iyo, ay naluluto. Napapalitan po, kapatid, ng compassion. At na-share mo si Jesus. Dati, pag nasasalubong mo, hindi ka makangiti. Ngayon, magulat yung tao, kapatid. Na dati, alam niya, naka-ismid ka parati. Pag nakasalubong mo siya, nakangiti ka. Inisip na siguro, baka ibang nginingitian. Pero pag ligaw mo, wala, ibang tao, ikaw lang. Ako ata nakangiti. Wow, miracle to, sabi siguro. Nilapitan mo pa. At kinamusta mo pa. Nahiya tuloy yung tao. Di ba? Tapos, siniran mo ng pag-ibig ni Jesus.
Paano nagawa yun? It's not you, it's the Holy Spirit. Amen, mga kapatid? Holy Spirit yun na magbibigay sa iyo ng pag-ibig para magawa mong abutin ang maraming tao kay Christ. Kaya nga, nakita ng Diyos, hindi kaya eh. Tignan nyo, ang nature ni James and John, mga anak ng kulog. Amen po ba? Pag sinabing anak ng kulog, pikunin. Pag meron lang isang bagay na hindi nagustuhan sa tao, gusto agad, pababain ang kidlat, tamaan ng kidlat yan, tamaan nawa kayo ng kidlat. Parang ganun. Ganun ang sinabi niya kay Jesus eh, nang hindi sila tanggapin sa Samaria. Walang kumupkup sa kanila sa Samaria, patungo silang Jerusalem. Sabi ng magkapatid, Panginoong Jesus, magpababa tayo ng kidlat mula sa langit, tupukin yung mga taong yan. Parang sinasabing, tamaan ka sana ng kidlat. Di ba? Pero luma ng salita yun. Nung araw pa may termino na yan ni James and John. Tamaan nawa kayo ng kidlat. Di ba? At meron pang isa kapatid na alagad. Ito naman hindi anak ng kulog, anak ng kulit. Sino? Si Pedro. Sobrang yabang. Napakakulit magsalita. Di ba? Maraming kapintasan ng mga alagad na ito. Sino magsasabing gagamitin sila ng Diyos? Pagdating sa Book of Acts, sila'y kinasangkapan ng Diyos sa maraming tao. Bakit? Sapagat ang Holy Spirit ang pumupuno sa kanilang mga kaluluwa. Ang Holy Spirit ang gumigising sa kanilang mga tulog na kaisipan at tulog na puso. Naglalagay ng pagmamahal sa puso po nila. Kaya anong ginawa nila kapatid? Sila ay humahayo at nagsishare. Tingnan mo si Pedro. Si Pedro mula pa sa Joppa ay papunta siya ng Joppa, mayroon na siya nadaan ng isang bayan. At may nagbalita lang sa kanya, si Eneas lumpo, hindi makalakad for 8 years. Pwede bang dumaan ka doon? Kung walang pagmamahal, kung walang Holy Spirit si Pedro, wag na. Pag-aaksayan ko pa ba ng oras yan? Busy ako. Parang sinasabi ng katabi mo, laging busy daw siya. Wala akong time dyan. Yan sinasabi ng katabi mo eh. Madalas, di ba? Wala akong time dyan. Naku, ano ka ba naman? Pero wala eh. Sumunod si Pedro. At pumunta siya sa bahay ni Eneas. Nakita niya 8 years ng lumpo, hindi lumalakad. At anong sabi ni Pedro? Eneas, tumayo kang matuwid. Biglang tumayo yung lumpo. Nagkagulo na po doon sa lugar na yun. Nagamit siya ng Panginoon. Why? Because of the compassion in his heart. Inaabot niya yung mga taong nangangailangan ng tulong. Yung, lalo na, hindi lang physical na need, kundi spiritual need ng tao. Amen po ba? Mahal niyo ba mga mahal niyo sa buhay? Kaya nga tinawag na mahal sa buhay. Dapat mahalin. Nasaan ang kumahal mo, tatay at nanay mo? Nasaan ang tatay at nanay mo ngayon? Nasa bahay. Pumayag ka, nasa bahay. Are you sure tomorrow buhay pa yan? Na hindi nila kinikilala si Jesus sa buhay nila. Papayag ka, kapatid? Ang mga kapatid mo, nasaan na? Ikaw lang ang nandito sa gawain. Hindi ka man lang mag-reach out sa kanila. Where's the love na nasa puso mo? Sabi mo, mahal mo sila. Hindi yon yung love na bigay ng Holy Spirit. Sabagat yung love na bigay ng Holy Spirit is love in action. Dinidefine ang love as an action, bagamat noun, pero action verb yan. Ang love. Di ba? So dito nakita natin, mahalaga na i-reach out sila. Ang Diyos naglalagay nun sa puso natin. Amen? Ilan sa inyo sasakay ng jeep mamaya? Uy, sasakay kayo ng jeep. Tiyakin nyo, punong-puno yung jeep na sasakyan nyo. Bakit? Doon mag-share ka habang nakasakay ka sa jeep. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko pong i-share sa inyo ang pag-ibig ni Kristo. Nahihiya kayo. Kung nahihiya kayo, natural yan. Pero pagka may Holy Spirit ka, magiging supernatural yan. Alam niyo po, ako napakamahiyain kong tao. Kilala ako ng mga kapatid ko. Ayan, kapatid ko, nandyan. Kilala nila ako, napakamahiyain ko. Hindi ko kayang tumayo sa harapan ng tao. Sobra. At pagka ako tatayo sa klase namin nung araw, tatayo ako, memorize ko na yung report ko, pag tayo ko sa harapan, blanco na ako.
Pinagtatawanan ako ng mga classmate ko. Lalo nang sumakit ang tiyan ng professor ko dahil alam niya, oh, Perdi, you are now ready for your report. Yes, sir. Sabi ko gano'n. Kabisang-kabisa ko, sir. Pagtayo ko, blanco lahat. Sa nervyos. Yun po ang natural ko. Pero tingnan nyo, nung ako po ay makatanggap ng Holy Spirit, after matanggap ko si Jesus noong January 25, 1980, then I experienced the baptism with the Holy Spirit noong February 24, 1980. After 1 month, natanggap ko ang Holy Spirit. Imposible ako'y mangangaral sa bus. Sasakay ako bus dyan sa tapat ng Quiapo Church, papuntang Makati. Punong-puno yan. Pagsakay ko dyan, sasabihin ko sa konduktor, Sir, pwede po akong mag-preach dito. Okay, pwede. Mangangaral ako ngayon. Sabi muna sa driver, mangangaral daw itong Brad. Okay, sabi ng driver, nag-preach po ako sa bus. Hindi ako ganun. Sumisigaw pa ako, gusto niyong tanggapin si Jesus. Taas niyo ang inyong mga kamay. May mga nagtataasan ng kamay. Sasakay ako sa jeep, hindi pwedeng hindi ako mag-preach sa jeep. Ayokong sumakay ng isa lang na nakasakay o 3, 5. Gusto ko puno kami. Kasi ang sarap mangaral. Mula rito hanggang doon sa Quiapo, from Quiapo hanggang dito sa Jituason, nagpipreach po ako. Kaya may mga tinrain ako dito. May mga naging trainees ako dito. Kasama ko sila na nangangaral sa jeep at sa bus. Pag sininasahan kong ready ka na. Namumutla pa yung mga yan. Pero pag ang Holy Spirit, kapatid, nasa iyo, tanggal ang hiya. Kaya kung meron din lang tao na wala siyang kahiya-hiya, yan ay ang taong may Holy Spirit. Amen po ba? At yung taong punong-puno ng pag-ibig sa puso niya, gusto niyang mag-share ng gospel, yan ang may Holy Spirit. Sino sa inyo may Holy Spirit? Taas ang kamay. Hindi. Oh, yan. So, hindi ka na ngayon mahihiya. Para ka ngayong si Didit Reyes na aawit, hindi ako. Bakit ako mahihiya? Alala niyo yun kay Didit Reyes nung araw? Yung mga nabubuhay pa ito, sila Sister Luz, Sister Rosana, yung mga senior nung araw, di ba? Kay Didit Reyes, bakit ako mahihiya? Hindi ka dapat nahihiya. Amen? At ito ang problema. Paano yun, Bishop? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kailangan mo ng Holy Spirit. Bakit? Kasi siya magbibigay sa iyo ng karunungan. Ganyan din ako noon. Dati, hindi ko alam anong sasabihin ko. Wala pa akong alam sa Bible nung araw. Estudyante lang ako kasi working student ako. Nagkatrabaho sa Makati. Nag-aaral dyan sa PUP Santa Mesa. Wala pa akong alam sa Bible. Pero gusto kong mag-share. Kahit wala akong alam sa Bible, tumatayo ako sa klase. Pag wala ang professor, tumantawa ako pag 5 minutes wala pa yung professor. Sana hindi dumating kasi ako mag-take over, mag-share ako sa klase. 15 minutes na. Okay ako, classmates, sige, pasok sa loob, wala na pong lalabas pa. Bakit? Sabi ng presidente ng klase namin, bakit? Makinig kayo sa i-share ko sa inyo. Gusto ko i-share sa inyo, Jesus is the only way to heaven. Yun ang aking sinishare. Grabe, hindi ako dati, mahihain akong tao. Nagtaka nga sila, sabi, di ba, hindi kumikibo itong classmate natin ito, tahimik lang ako sa klase eh. Hindi wala yung professor, biglang tumayo. Kasi ninervous pa ako nung una, hindi ko ano sasabihin ko. Ang totoo, nang sinabi kong, mag-share ako sa inyo, Jesus is the only way to heaven. Hindi ko alam kung saan ko hahanapin sa Bible pa yun, nung time na yun. Hindi ko alam kung anong references nun. Pero lakas ng loob. Kami mga 1980s na nakakilala sa Diyos. Nung sinama ko nga ang asawa ang anak ko eh. Minute namin ng isang bishop ng Victory Chapel. Pinatotoo ng bishop na yon sa anak kay Pastor Jace. Alam mo, nung panahon namin mga 1980s, ang puhunan namin lakas ng loob. Kahit wala kaming alam sa Bible, tatayo kami at magsasalita. Bahala ng Holy Spirit maglagay ng salita sa bibig. Ganun po eh. Oh, kaya kung kulang ka ng karunungan, ang Diyos maglalagay ng salita sa bibig mo. Bukas mo lang yan at hayaan mo ang Holy Spirit. Nangangaral ako, parang dinidiktahan ako.
Hindi ko nga kabisa ang Bible, pero dumalabas sa bibig ko yung verse sa Bible. Kaya nung mabasa ako ng Bible, sinabi ko ako yan Tingnan nyo, experience yan. Nung matuto na ako magbasa at mag-memorize ng Bible, sabi ko, yung mga nasabi ko, pag ako'y tumatayo, nandun sa Bible pala Kasi parang mayroong nagdidictate ng sasabihin mo. Kasi yun ang role ng Holy Spirit. Huwag kang matatakot. Huwag mong sabihin, Bishop, hindi ko alam ang sasabihin ko. Yun ang maganda. Hindi mo alam dahil yun ang pagkakataon ng Holy Spirit maglagay ng salita sa iyong bibig. Amen? Yun ang napakaganda ron. Hindi mo alam ang sasalitain mo. Hindi mo alam kung anong ibubuka mo. Sapagkat doon kikilos ang Holy Spirit sa iyo. Kasi pag alam mo na ang lahat ng sasabihin mo, para mo na rin sinasabi, Holy Spirit, lumayo-layo ka dyan. Hindi na kita kailangan kasi alam na alam ko ang mga verses, kabisa ko yan, sasalitain ko. Pag hindi mo na kailangan ng Holy Spirit, dyan naman, walang mangyayari kahit kabisa mo pa ang sasabihin mo. Because the Holy Spirit is the one who convicts the hearts of men. The Holy Spirit is the one who speaks into the heart of men. And the Holy Spirit is the one who saves the person and not us. Ang Holy Spirit, kapatid, ang siyang kumikilos. Magbibigay yan ng kaalaman at karunungan. At napatunayan namin yan. Wala pa kaming 1 taon na dumadalo sa ganitong gawain noon ng kapatid kong si Rowena. Mga 3 months pa lang kami, na may pumuntang Jehovah's Witnesses amin. Ang dami nila. Mga senior citizen. May binebenta sa aming babasahin. Tapos mamaya binukutan kami ng Biblia. Wala naman kayo alam sa Bible. Una sila ang nag-share sa amin. Tapos sabi namin, sandali po, ang haba niyo na pong mag-share. Pwedeng kami naman po ang mag-share sa inyo. Okay, sige. O tahimik tayo. Sila ang mag-share. Nagsalita kami sa kanila. Napagkamalang kami mga pastor. Sabi na, mga pastor ba kayo? Hindi ho. 3 buwan pa lang ho kami nakaka-attend ng gawain Akala pastor na kami. Bakit? Kasi yung lumalabas sa bibig namin, iba sa pakinig nila. Galing sa Holy Spirit yun. Nagsasalita kami magkapatid. Wala kaming alam sa Bible. We just depend on the Holy Spirit. Alam namin na sabi ng Holy Spirit at siya yung nagsasalita. At ang sabi sa amin nung maraming yun, babalik kami, dadali namin ang aming mga ministro dito sa inyo. Sabi namin, 3 buwan pa lang kami nakakilala sa Panginoon. Kasi Holy Spirit yun. Kaya sabi sa katabi mo, kapatid, hindi mo ba alam kung anong sasabihin mo sa tao pag nag-share ka? Maganda yan! Kaya walang lalapit sa akin, Pastor, paano ka mag-share? Wala akong alam. Yun ang maganda. That's good news. Wala kang alam dahil bibigyan ka ng Diyos ng kaalaman at ng karunungan. Holy Spirit yan. Tandaan niyo po, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa atin sa lahat ng mga kalikuan. At verse 8 pa rin tayo. Ano ang sabi? Power yung aking binabanggit And you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ano ang purpose? And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Take note of the word, and you will be my witnesses. Wow. Hindi sinabi sa English na yan. Pwedeng ganitong terminong dapat gamitin. And you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will do the witnessing. Di ba? Pwede yun. Pero hindi ginamit sa English yung and you will do the witnessing. Anong ginamit? And you will be my witnesses. Napakalaki po ng pagkakaiba ng salitang you will do the witnessing and you will be my witnesses. Ano po ang pagkakaiba? Ang ibig sabihin po niyan, kung ang
sinabi ni Jesus, you will do the witnessing, hindi you will be my witnesses. Kung ang sinabi niya, you will do the witnessing, ibig sabihin, yung ating pagsasaksi o pag-share ay isang bahagi ng activity lang natin. Yung gusto, kung kailan natin gustong mag-share. Pero pag sinabing, you will be my witnesses, nagpapahayag yan ng ating sariling identity. Pagkakilanlan. Yaan yung iyong katauhan. Kaya ang sabi, you will be my witnesses, yan kung sino ka. You are witnesses. You are a witness of Christ. Yan ay bahagi ng buhay mo. Hindi na pwedeng mahiwalay sa iyo yan. Kasi ikaw yan. Yun po, kaya sinabi ni Jesus, you will be my witnesses. Tandaan nyo kapatid, kung hindi ka nag-share o nagpapatotoo sa mga tao, question mark ka, hindi ka kabilang kay Kristo. Sapagkat ang tunay mong pagkakilanlan, your true identity, is you are Christ witnesses. Bahagi yan ng buhay mo. Ikaw yan. Iba naman yung gumagawa ka lang, activity mo lang yung witnessing. Iba yung ikaw mismo ay isang witness. Na kailangan mong gawin ang bagay na yun, hindi dahil ikaw ay napipilitan lamang dahil yun ang iyong tunay na pagkatao. Amen? Kung sino ka, ikaw ay isang witness ni Lord. Kaya, kasama yun sa buhay mo. Sa pang-araw-araw mong buhay, lagi kang nag-share. Lagi kang nagpapatotoo. Pag may nakatabi ka sa bus, hindi pwedeng hindi mo ma-share ng katabi mo. I-introduce mo si Jesus sa kanya. Magpapakilala ka sa kanya. Pag nakasakay ka sa bus, hindi pwedeng hindi ka tumayo at mag-share. Kasi ikaw yun. Hindi pwedeng, hindi ako yan. Ikaw yun. Kasi sabi ni Jesus, you are my witnesses. Gusto ni Lord, ikaw ay sasaksi. Alam niyo po, ang salitang saksi sa Book of Acts ay ginamit ng 14 na beses. Kung may team sa Book of Acts, ang team niyan ay witness for Christ. Dahil marami po ang mga salitang saksi kami sa kanyang pagkabuhay. Sinabi nila Pedro yun. Lagi sinasabi ng mga alagad pag nasalita, kami ay saksi ng Panginoong Hesus sa bagay na ito. So, parte ng buhay nila ang pag-witness. Pag sinabing saksi, nagte-testify, nagbibigay ng testimony about Jesus. Alam ko may mga kinakausap dito ang Holy Spirit. Gusto ng Holy Spirit, gamitin ka. Gusto ng Holy Spirit, kapatid, bigyan ng salita ang bibig mo. Naghahanap si Lord ng taong hindi marunong magsalita. Dahil yun ang kailangan niya. Hindi niya kailangan yung taong marunong. Maalam, matalino, magaling ang utak, analytical ang isipan. Hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, yung taong walang laman ng isip para lagyan niya ng kanyang karunungan. At gagamitin ka ng Holy Spirit para mag-share, magpatotoo sa mga tao na ang buti ng Diyos. Amen? Kay bait ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? We are called to witness. We are called to multiply, to witness everywhere we go. At ang unang-una mong dapat na Jerusalem sa buhay mo ay ang family mo. Sila dapat. Kaya ako, yun ang ginawa ko. Ang nanay ko, ang tatay ko, ay nadala ko sa ganitong gawain. Pati mga kapatid ko ay nadala ko rin sa gawain. Nahiya pa ako mag-share sa nanay ko nung una. Pero pumayag na rin siya. Kasi katuwiran niya, daming labahin paglinggo. Pumayag siyang pumunta. Kasi anong patotoo ko? Pastor ako. Ang mga mahal ko sa buhay wala sa gawain, tapos ibang tao pumaatin. Amen? Kailangan sila yung unang Jerusalem sa buhay mo. Ikaw din, kapatid. Ikaw rin. Kung mapayag ka ba, ikaw lang ang nandito, hindi mo kasama family mo. Bitbitin mo sila. Mga anak mo, apo mo, bitbitin mo sila. Huwag mong gawing hadlang sila. O yung boyfriend mo. Sino may mga bagong boyfriend dito? Bagong girlfriend.
Bitbitin mo. Dalhin mo sila rito sa church. Lalo na loved ones mo. Nanay mo, tatay mo. Amen po ba? Tuwang-tuwa ka na kapag invite ka ng classmate mo, ng kaibigan mo. Pero nanay, tatay mo, nasaan? Kapatid mo, nasaan? Wala. Anak mo, wala rin. Nasaan? Nasa computer shop. Huwag kang papayag ng anak mo, wala sa church. Bitbitin mo, dalhin mo rito. Amen po ba? Mag-share ka sa kanila. Kasi, napakahalaga ng kaligtasan ng kaluluwa nila. At pagkatapos nung gagawin silang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Nakita ni Jesucristo, hindi kayang gawin ng tao na mag-akay. Kaya bago siya makyat sa langit, binilan niya. And you shall receive power after the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. At pagkatapos nun, iniakyat na si Jesus. Sa harapan ng mga disciples niya, unti-unting umangat si Jesus habang nakaunat ng kamay at binabasbasan niya ang kanyang mga disciples. Unti-unting tumataas si Jesus. Umaakyat hanggang sa takpan si Jesus ng ulap. At may lumitaw na dalawang anghel. Yung verse 9 to 11 pong kinikwento ko. At ang sabi ng dalawang anghel, ano't nakatitig kayo sa heaven? Ang Jesus na ito na umakyat ay siyang Jesus na muling babalik dito sa mundo. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang tayo maghintay sa pagbabalik ni Jesus Christ. Sa halip, habang tayo naghihintay, ba't di natin dalhin ang mga mahal natin sa buhay? Ang nanay natin, ang tatay natin, kapatid, ang asawa mo, anak mo, apo mo, kapatid, dalhin mo sa church. Pagtapos, saka mo dalhin yung ibang tao na. Sila munang i-priority mo. Bishop, di ko kaya. Wala akong power. Awanti power. Anong awanti power? May power ka. May Holy Spirit na binigay sa'yo. At yung binigay sa yung Holy Spirit, sabi ng Bible, dunamis. Yun ang pinanggalingan ng English word na dinamita o dynamite. Sabi sa katabi mo, kapatid, sikreto to Tayo lang ang nakakaalaman. May dinamita sa loob mo. Para kang terorista. Amen? May dinamita, sumasabog yun. Powerful yun. Meron tayo nun. Pag yan, sumabog yan, para kang sumasabog. Walang hiya-hiya. Talagang nag-share ka. Pumuputok-putok ka Mabaitaan namin, halimbawa sa Kundiman Market, may pumutok na dinamita ron. Bakit? May nag-share. At yung mga tao doon ay naaakay niya. Bakit? Pumutok yung dinamita ng isang sister, ng isang brother. Meron bang puputok na dinamita rito? Amen? Sa lugar nyo, magkakaputukan ng mga dinamita dahil tayo ay nilagyan ng dinamita. At ang sabi ng Bible, Luke 24 verse 49. Anong sabi? Tayo na po ay dadamitan ng dinamita. You will be clothed with power. Yung certain power, dunamis Power from on high. So yung paglagay para sa atin, kaya naalala ko yung mga ginagawa ng mga terorista, di ba? No? Dinadamit nila yung mga pampasabog nila para magkaroon ng, mag-show sila ng fear sa mga tao. Di ba? Maapektuhan yung maraming mamatay na mga tao. Tayo rin pala. Yung konseptong yun, nakuha ng mga terorista Kaya lang sa atin, dinamitan tayo, nakadamit sa atin ng dinamita. Yung sa kanila, sa mga terorista, pag sumabog yun, daming mamatay. Sa atin, pag sumabog ang dinamita sa atin, maraming mabubuhay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pasabugin mo na yung dinamitang yan sa loob mo at marami ang mabubuhay. Hayaan mong sa bahay nyo, sumabog ang dinamita sa iyo. Buhay lahat sila. Amen po ba? Kaya may tapang. Naalala ko ulit, bago ko end dito. Nung nangaral nga ako sa bus, papuntang Makati,
pagbaba ko, nagtatapon na sila ng piso doon sa, hinuhulugan ako ng piso, ang dami. Pinupulot ko, sa Ayala, pinupulot ko. Kasi, di ba, pagbababa ka, nakahinto yung bus, di ba? Pagbaba kong ganyan, oh, yung mga nakinig sa akin, kumakaway-kaway pa, oh, naghuhulog na ganyan. Sabihin, hindi ako humihingi ng offering, ha? Sabi ko, ito, libre po ito. Bakit sila ganun? Kumakaway-kaway pa. Ibig sabihin, nasasabugan sila ng dinamita ng buhay ng Holy Spirit. Maaring, kasi, nung nag-work ako, mga 1980 yun eh. 46 years ago na. Marami doon siguro, mga nakakilala na sa Panginoon, nataniman sila eh. Maaaring nasa iba-iba silang mga gawain ng born-again Christians. At di na sila ako matandaan, kumamit ko sila. Umatin sila sa isang gawain, ako nag-pitch, maaaring hindi nila ma-recall. Na ito yung mamang nangaral sa amin dun sa 46 years ago. Tandaan nyo, 46 years ago yun. Nung ako'y nagpipit sa bus. Nagpipit sa jeep. Sino ang gagawa nun? Hindi ko kailangan ng amen, taas ang kamay. Naghanin yung iba. Takot yung iba, takot. Takot. Kung nagtaas ako ng kamay, gagawin niyo po yan. Wag. Kaya kung meron kang motor, magbabas na lang ako, mangangaral ako sa bus. Mag-jeep na lang ako. Amen? Yung shiner ni pastor, hindi ko alam sasabihin ko, ang Holy Spirit maglalagay ng salita sa bibig mo. Amen po ba? Kailangan natin ang Holy Spirit. Tayong lahat ay yumuko at atin pong unawain maigi ang mensaheng napakinggan natin. You are called to multiply. You are called to multiply, to continue the mission of Christ. You are called to multiply, to make disciples. You are called to multiply through the power of the Holy Spirit. And you are called to multiply to become witness for Christ. You need the Holy Spirit sa buhay mo. Kung nararamdaman mo, Bishop, parang walang Holy Spirit sa buhay ko eh. Kung nararamdaman mo parang walang Holy Spirit, pwede kang tumayo dyan sa iyong, huwag kang aalis sa inaupuan mo ha. Pero tatayo ka lang. At itataas mong dalawang kamay mo. At aanyayahan mo, Holy Spirit, kailangan kita. Bumaba ka sa akin. Kung feeling mo walang Holy Spirit. Kasi kung hindi ka pa na born again, kung hindi pa na bago ang buhay mo, kung hindi mo pa nasusuko ang mga bisyo ng sigarilyo, alak, sugal sa buhay mo, talagang wala kang Holy Spirit. Ang binibigyan ng Holy Spirit ay yung mga taong na born again. At gusto mong magamit ka ng Diyos, tumayo ka sa iyong kinaupuan. Taas mo dalawang kamay mo sa Panginoon. At yung iba, nahihiyang magamit ng Holy Spirit, tumayo sa mga tao. May fear ka. Huwag kang mahiya. Tumayo ka rin. Gusto mong magamit ka dahil na papagulahan ka ng hiya at di mo alam ang sasabihin mo. Tumayo ka, kapatid. Kung gusto mong magamit ka ng Holy Spirit. Kasi useless kang Kristiyano kung ayaw mong magpagamit. Kaya nga ang Holy Spirit ay ibinibigay para hindi maging useless o walang kwenta ang isang mananampalataya. Ayaw ni Jesus Christ na maging believer ka at ayaw mo namang mag-share.
Ayaw mo magpagamit sa Holy Spirit. Anong salbi mo? Taga-upo lang ng simbahan. Yan ang nire-reject ni Jesus. Huwag kang magtaka kung bakit isang araw, pag namatay ka, hindi ka tinatanggap sa langit. Kasi ayaw mong magpagamit at i-share si Jesus sa mga tao. Kaya kung nahihiya ka, kapatid, isuko mo yan sa Panginoon. Ako, napakamahiyain ko. Kaya lang, dahil sa Holy Spirit at pagmamahal ko kay Jesus, ginawa ko yun. Taas niyo ang dalawang kamay niyo sa Panginoon. Kayo nagdanais magpagamit sa Diyos. Natutuwa si Lord sa inyo. Kasi may mga taong gustong i-share siya sa mga tao. Pagkakatayo, lalapitan ka ng Holy Spirit. Alam mo ba yun? At paparanas sa'yo, pararamdam sa'yo ng Holy Spirit na ako'y buhay. Ako'y isang persona. Papadama ko sa'yo ang aking presensya. Padadama ko sa'yo ang aking kapangyarihan. This place we desire. Kailangan kayo ng Holy Spirit, lapit kayo sa harapan. Yung mga tumayo lang, ha? Yung mga tumayo lang, ang palalapitin natin sa harapan. Sige po, paki-ready lang po natin. Gusto mong magamit kayo ng Holy Spirit, maging sa opisina ninyo, maging sa trabaho ninyo, maging sa kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo. Naghahanap ang Holy Spirit ng taong gagamitin niya sa panahong ito. Ang Holy Spirit ay walang katawan at buto na katulad meron tayo. Kailangan niya ng katawan at buto para makapag-approach siya sa tao directly. Ikaw ang may katawan, ikaw ang may buto, papasok sa sayo at gagamitin ka niya upang mag-share ng gospel. At kung may sakit o karamdaman yung taong sinesharean mo, pagpatong ng kamay mo, pagagalingin ng Holy Spirit ang taong may sakit. Huwag kang magtaka kung bakit ginagamit ka ng Panginoon sa marami. Yan dyan po sa itaas, sa balcony, kung yung mga nagdanais pa dyan na lumapit sa harapan dito. Hihingin nyo, Holy Spirit, gamitin mo po ako. Holy Spirit, I need you in my life. Lord, ayoko pong maging isang Kristiyanong hindi useful in the kingdom of God. I want to be useful, Lord. Gusto ko po, ayoko maging isang wasteful na Kristiyano na walang silbi dito sa lupa. Taga-attend lang ng church, tumutugtog lang ako, nagbabackup lang ako, nagpapaawit lang ako, nagwe-welcome lang ako sa church, pero I'm not involved in winning souls for Jesus. Samantalang si Jesus namatay
sa krus para sa kaligtasan ng tao. Grabe, inilaan ni Jesus ang buhay niya para masave ang tao. At ikaw, wala kang pakialam sa kaluluwa, kaligtasan ng tao. Hindi pwede yun. Kaya nga, naghahanap ang Holy Spirit ng available and willing people. Lord, gamitin mo ako sa mga taong kapuspalan, mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Sa mga sirat, wasak ang buhay. Ang Holy Spirit naghahanap ng available people. Sa paglapit nyo sa harapan, surrender nyo ang buhay nyo. Holy Spirit, sabihin mo sa sarili mo, Holy Spirit, gamitin mo po ako. Lalo na po sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kaibigan ko, pinsan ko, kakilala ko. Taas nyo ang inyong dalawang kamay sa Panginoon. Kung meron pa po dyan na tumayo kanina, please come forward here. Because the Holy Spirit is looking for a man and a woman whom He will use to save and to seek that is lost. And the Holy Spirit is looking for a man and woman who will produce mature disciples of Jesus Christ. Taas yung kamay niyo sa Panginoon. Libre po umiyak. Libre rin po, kapatid, na kayo'y tumawa. heart is open. I am ready for you. Holy Spirit, alam niyo po yan, wala akong plano mag-altar ko. But you leading me, Lord, mag-altar ko. Holy Spirit, bumuhos kayo sa kalagitnaan ito ng mga tao mo. I came for you. Holy Spirit, sabi ko kanina, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again.
The Holy Spirit has no physical body. And He wants to manifest Himself. So what He needs is an available physical body wherein He will manifest to the person that He wants to minister with. And God wants to use your physical body. Gusto ng Holy Spirit gamitin ang physical na katawan mong yan para siya makapag-minister sa ibang tao. Makapagbigay ng kagalingan sa buhay ng maraming tao. Makapagpalaya mula sa mga kasalanan, bisyo, at sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Gusto ng Holy Spirit gamitin ang katawang lupa mong yan upang makapagligtas ng maraming tao. But the problem is, are you willing na ang katawang lupa mong yan ay gamitin ng Holy Spirit? Are you willing na pumasok ang Holy Spirit dyan sa katawang lupa mo para gamitin ka? Pag pumasok ang Holy Spirit dyan sa loob ng katawang lupa mo, mawawala ang hiya mo, tatapang ka. Mapupuno ng pag-ibig ang puso mo. Kaya makakapag-reach out ka sa ibang tao. Kulang ka sa karunungan, di mo alam paano mag-share. Pag pumasok ang Holy Spirit sa iyo, tuturuan ka niya paano magsalita. Anong angkop na salita ang kailangan para yung tao ay masyaran mo. Gusto ng Holy Spirit gamitin ka. Ngunit, ang tanong, gusto mo ba? Kasi maraming Christians, ayaw nila eh. Tinubos sila ng dugo ni Jesus. Ang may-ari sa kanila si Jesus na, pero yung mismo nagmamay-ari, tinatanggihan nila. Ayoko, nahihiya ako. Ayaw nila magpasakop sa Lordship ni Jesus Christ. Hindi ganun ang isang alagad. Ang tunay na alagad ng Panginoon, Lord, ano man ang iyong kalooban, siyang masunod sa buhay ko. Kung willing kayo, sabihin ninyo, bumulong kayo, from the bottom of your heart, Holy Spirit, lapitan mo po ako. Punuin mo ako sa hapong ito. Sabihin mo lang yun, na may totoo sa puso mo. Gamitin mo ang katawang ito para sa kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Naghahanap kasi siya ng katawang available. Katawan na gustong gamitin ng Holy Spirit. Kahit ikaw ay mababa lang ang pinag-aralan, hindi kailangan ng Diyos ng matalino at marunong o graduate ng college, graduate ng postgraduate ka. Hindi kailangan ng Diyos yun. Ang gusto niya, sumunod ka lang. Kasi sa karunungan, marami ang Diyos nun. Basta willing ka lang. Sige, kausapin mo si Lord ng mataimtim. At hayaan mong sa susunod na mga linggo, yung mga taong ayaw magpagamit, mabibigla sila. Sayang, sana ako rin pala. Nang hinayang sila. Pero ikaw, nagdesisyon ka ngayong linggong ito. Hindi sayang ang pagdidesisyon mo. Kung gusto mong magpagamit, may mga bagay pa marahil gusto ng Holy Spirit isurrender mo sa Kanya. Ano pa yung natitirang kasalanan o habit na ginagawa mo na hindi mo pa maisuko-suko sa Panginoon? Sabihin mo sa Lord, Lord, tulungan mo kong isuko ko ito sa iyo. Ikaw ay pumasok sa akin, Holy Spirit, at gamitin mo po ako.
naririnig po ninyo ang mga bulong nila sa iyo. Maraming kapatiran ko gustong magpagamit sa iyo. Yung iba sa kanila natatakot. Hindi sila maniwala na kaya silang gamitin ng Holy Spirit at tanggalin ang takot sa puso nila. Lord, marami nagkukulang sa faith sa iyo. Ngunit ikaw ang nagsabi at lalakip ang mga tandang ito sa mga may faith sa Kanya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng iba't ibang wika. Makakainom o makakakain sila ng lason, pero hindi sila mamamatay. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit, at ang may sakit ay gagaling. Panginoon, gamitin mo ang bawat isa sa kanila. Kasangkapanin mo sila, O Diyos. At ang hiling ko po sa inyo, kahit mga kabataang lumapit, willing magpagamit sa iyo. Willing sila, Panginoon. Hindi nila iniisip, bata pa lang kami, pero hindi sila nahiyang lumapit sa harapang ito. Lord, maraming mga lumapit. Mga taong, alam kong mahihiyain ang mga taong ito, pero but they're willing, Lord, to obey you. Because they love you. Holy Spirit, gamitin mo ang mga taong ito. Kasangkapanin mo po sila. Magdala sila ng libu-libong tao sa iyong kaharian, Panginoon. Tulungan mo po. Patunayan mo sa kanila, totoo yung aming ipinangangaral. Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Panginoon, may tatanggapin kaming kapangyarihan. Salamat, Lord, at ako'y nananampalataya na yung dinamitang yun ay idinamit na po ninyo sa buhay ng bawat isa sa kanila. At Lord, gamitin mo sila sa maraming tao. Una, sa kanilang mga mahal sa buhay. Gamitin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga magulang, kapatid, anak, asawa, mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, mga ka-schoolmates, ka-office mates, Panginoon, na magdadala para sa kanila ng kaligtasan. Maging sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, O Diyos, Lord, gamitin po ninyo sila. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, idinadalangin ko sa iyo na maraming Pedro ang bumangon dito, na isang pangangaral lang ay 3,000 tao na ang napagwawagian. I pray, Lord, kung paano mo ginamit si Pedro, gamitin mo ang bawat isa na mga narito ngayon na lumapit sa harapang ito. Magwagi, magpanalo ng maraming kaluluwa. Salamat, Lord. Nagtira ka ng mga ilang tao na hindi lumuhod kay Baal, Panginoon, upang gumanap nito pong aming pinangangaral na called to multiply. Salamat po, Panginoon. At basbasan mo ang buhay nila. Sa kanilang pagsunod sa iyo, Lord, lakipan mo po ng masaganang buhay ang kanilang buhay. Pagpalain mo sila financially and materially and physically. Wala sa kanila pang magkakasakit, walang sino man ay maghihirap, walang sino man ay mangangailangan sa pera. Dahil sumusunod sila sa iyo na magpanalo ng maraming tao. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala, tinahabilin ko sa iyo ang buhay ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kung meron kang katabi, pato mo yung kanang kamay dito sa katabi mo at ipag-pray mo siya na gamitin siya ng Panginoon na makapagwagi ng maraming tao. Sige, pag-pray mo siya.
Father, for Jesus Christ's sake. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses, both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Power is the dunamis, the dynamite of the Holy Spirit na sasabog sa buhay ng mga kapatid kong ito na kumasa sa hamong ito, Panginoon. In Jesus' mighty name, I pray. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Pakipost nga natin yung challenge. Yung challenge 1. Sige, wag mo nang aalis ang bawat isa. Babasahin po natin yung ating challenge na 1 person